Ito, last topic na natin to for this module. Preference shares issued with warrant. So, pang ilan na to? Pang-apat. Una natin pinag-aralan na kind ng preference shares, callable. Pangalawa, redeemable. Pangatlo, convertible. Then pang-apat, preference shares issued with share warrant. So, ito naman, parang 2-in-1. Buy one, take one na shares. Pag bumili ka ng preference shares, may kasama na siyang share warrant. So, ito, ginagamit tong preference shares issued with share warrant. Ginagamit siya, yung share warrant, ginagamit siya parang sweetener, pampa-attract dun sa mga investors para bumili ng preference shares. Kasi parang siyang nagiging buy one, take one. Ngayon, paano naman yung accounting entry natin doon? So, tatlo kasi yon. Tatlong scenario. Una, pag given yung both fair value ng preference shares at saka ng share warrant. Pangalawa, kapag given pag given yung isa sa fair value ng preference share tsaka share warrant, kanya either lang, isa lang yung fair value na given. Okay, mali. Given both yung fair value, given one fair value. Isang fair value lang yung given. Then pangatlo, no fair value is given. Walang fair value, parehas yung preference shares tsaka share warrant. So, dito muna tayo sa unang scenario. Illustrate natin. So, ito yung nangyari. An entity issued 20,000 preference shares of 100 par value for 3,250,000 with 20,000 warrants to acquire 10,000 50 par value ordinary shares at 60 per share. On the date of the issuance, the market values are preference share, X warrants 120 and warrant 10. So ito, nag-issue daw ang company ng 20,000 preference shares na may kasamang 20,000 warrant. Yung warrant, pwede mo siyang magamit para bumili ka ng 10,000 na ordinary shares. So, sa unang scenario, given yung both fair value ng preference shares tsaka share warrant. So, ito, ang gagamitin nyo is yung preference share X warrant. Pag X warrant, ibig sabihin, yung stand-alone lang na preference shares. Siya lang mag-isa. Yung preference share lang mismo, ang fair value niya is 120 pesos. Ang warrant naman, ang fair value niya is 10 pesos isa. Kapag given naman yung parehas nilang fair value, ang gagawin mo lang doon is i-allocate mo yung 3,250,000. Kasi ito yung pinagbentahan, di ba? Yung 3.2 million. I-allocate mo lang sa fair value nilang dalawa. So, ganito lang siya. Sa preference shares, 20,000 yung preference shares natin times yung fair value niya, 120, edi 2.4 million yon. Yung warrant natin, meron tayong 10,000 warrant times 10, 200,000 yon. So, ang total na market value nila is 2.6 million. Gawa ka ng fraction, 2.4 over 2.6. Or kapag nilowest term, 24 over 26. Ganon din sa warrant, 200,000 over, ano ba yan? 200,000 over 2.6 million. So, kapag nagawa ka ng fraction, ano ba yan? Gawa ka ng fraction, 2 over 26 kapag nilowest term. Multiply lang natin siya, 3,250 times 24 over 26, 3 million. 3,250 times 2 over 26, 250,000. So, na-allocate na natin yung 3.2 million. Yung 3 million mapupunta sa preference shares. Ang 250,000 mapupunta sa warrant. Ngayon, gawa na natin siya ng entry. So, ang na-receive nating pera, debit tayo ng cash, 3,250,000. Then, ang credit natin, una, preference shares, 3 million mapupunta sa kanya, di ba? Ang preference share capital, lagi siyang at par value. Ano ba ang par natin?
100. So, 20,000 preference shares times 100, that is 2 million pesos. So, sorry, hindi to 1.2, 100. 20,000 times 100, 2 million. Ngayon, di ba kung natatandaan nyo, 3 million ang naka-allocate sa kanya. 2 million doon, par value niya. So, ibig sabihin, 1 million, yun yung share premium. Kaya dito, 1 million yung share premium preference shares natin. Then next, yung share warrants outstanding. Yun na yung share warrant natin. Ang value niya is 250,000. Kaya credit tayo ng share warrants outstanding 250,000. Ganun lang ang entry. Next, paano kung isa lang ang fair value na given? Preference share lang ang given yung fair value o kaya share warrant lang yung given. So, sample natin. Ayan. So, sa example natin, ang meron lang fair value is yung preference share, 120 daw. Ang warrant, wala siyang market value. So, kapag ganon, kung sino yung merong available na market value, yun na agad yung value niya. Tapos, yung tira, yun na may pupunta doon sa isa pang walang, doon sa isang walang market value. Nagets ba? So, di ba, 3 to 50 yung kailangan yung binayad. Ang given lang na fair value, ang meron lang given, 120. So, 10,000 shares yun, di ba? 20,000 pala ang preference shares natin. So, 20,000 times 120, meron tayong 2.4 million. Agad-agad, itong 2.4 million, ito na yung value ng preference shares natin. Tapos, ima-minus na lang natin yung 3,250 minus 2 million, minus 2.4 million, that is 350,000. Yung 315,000 na tira ng available na fair value doon sa issue price, yun ay mapupunta sa warrant. Kaya ang value ng warrant natin, 350,000. Gets ba yun? So, yung cash natin, syempre, kung magkano yung na-receive mong pera, automatic yon 3,250,000. Then, credit natin, unahin na natin yung preference share capital. Kung natatandaan nyo, 2.4 million na yung naka-assign sa kanya, naka-allocate sa kanya. Ang par niya is 2 million lang. Diba? Kasi 20,000 times 100, 2 million lang yung par niya. Then, may tira ka pang share premium. May kasi tira dito. Share premium preference shares na 400. Then, mapupunta. Total pa rin niya 2.4. Kaya ito yung entry natin. Then, credit natin, share warrant outstanding. Bakit 850 to? 350. Hindi, tama lang. Tama lang pala, 850. Ito pala yung mali. I'm sorry, Diyos ko po. 600 plus. Sorry 850 to. 850 to. Sorry, wala kasi ng calc. Dito lang ako nag-base. So, yung tira, 850,000. So, credit tayo ng share warrant outstanding, 850,000. Ngayon, question, paano kung hindi naman given yung fair value ng preference shares ang given fair value ng warrant? So, iyon yung gagamitin nyo. Yung mismong fair value niya, yun yung magiging value niya dito, yun yung magiging lalagay niya. Tapos ima-minus nyo siya sa 3,250. Yung tira doon, yun yung magiging value ng preference share capital. O ha? Next, pangatlong scenario na tayo. Walang fair value na given. Anong gagawin? So, eto siya. Hindi given yung dalawang fair value. Ang given lang yung market value ng ordinary shares, 100. So, paano gagawin nyo dito? Pag ganito, i-compute nyo yung intrinsic value ng warrant. Paano siya kukunin? Market value ng ordinary share less yung option price. Diba, ang option price, ang sabi doon is 60 pesos per share. Ibig sabihin, yung shares, mabibili nyo lang siya at 60 pesos kapag pag ginamit nyo yung warrant.
ang market value niya is 100. So, 100 minus 60, parang ang nangyari, yung value ng warrant, 40 pesos, di ba? Kasi parang ito yung na-discount mo, yung 40 pesos, dahil sa paggamit mo ng warrant. So, magiging value ng warrant natin is 40 pesos. Tapos, i-multiply natin yun sa number ng ordinary shares na pwede nating i-claim. So, 20,000 yung pwede nating mabili ng ordinary shares. Tapos, 40 yung matitipid natin. So, 20,000 times 40, 800,000. Ibig sabihin, ang value ng share warrant natin is 800,000. Kasi, para kang nakatipid ng 800,000 sa paggamit mo ng share options, di ba? Ay, ng share option, ng share warrant. Kasi 20,000 times yung natipid mo, 40, 800,000 yung total mong natipid kapag ginamit mo or in-exercise mo yung share warrant. So, pag na-determine na natin yun, ililist lang natin siya sa sales price na 3,250,000 less 800. So, ang value na naka-assign sa preference shares natin is 2,450,000. So, journal entry na ulit natin. Ang cash na na-receive natin is 3,250,000. Tapos, ang preference share natin, ang naka-assign sa kanya, di ba, 2.4 million. Again, katulad kanina, yung par niya, di naman nagbabago yung par niya, 2 million. So, meron pa tayong matitira sa share premium na 450,000. So, debit tayo ng preference share capital at par pa rin, 2 million. Share premium preference shares, 450. Then yung na-compute nating share warrant, 800. So, ito na yung entry. Ang share warrants outstanding is reported under the share premium. Kasama siya sa share premium ina-add. Yun, ganun lang siya. Itong bonds payable issued with warrant, hindi ko na siya didiscuss. Didiscuss naman siya dito nga sa liability. Okay.